Okay, magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. In-interview ng media si Senator Erwin Tulfo kasi daw may mga nagsasabi na pwede siyang tatakbong higher office, Vice President. Siya daw ang isang magandang iparis kay Leni Robredo. Sabi niya, ayoko na. Ang hirap, nakakapagod. Pati si Kuya Rafi, mag-re-electionist na lang daw. So, ibig sabihin, parang wala na si Rafi Tulfo na mag-presidente. O ano ngayon? Nabahag ng bundot sa declaration ni VP Sara. Mabuti naman. Mas sigurado pa, mananalo si Rafi Tulfo na senador kaysa yung maging presidente. Pakinggan natin. Sir, sinasabi sa isang interview na malakas daw na panlaban kay VP Sara kung magkakaroon ng Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem. What do you think of that? Isang political analyst, sir, sa isang interview. Naku, baka napanaginipan niya lang. No, nakakataba po ng puso, pero I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you, pero I'm kind of tired. Hindi pa ako si 2025, last year, nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda, sa COMELEC, left and right, papasukin ko na naman ito. Magkakaroon na naman mga issues, ayaw na po ng family namin. Yan, tama. Si Sen. Rafi din, gusto niya po, re-election nila sa Senate. Kaya ako din po, napag-usapan namin, I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. I mean, kawawa yung family mo, ano-ano, mga bashers, etc. Yung mga galit sa'yo, tapos may mga demanda, at itulit pa, dinismiss na ng COMELEC, paulit-ulit, ang demanda, ang dami makita sa Supreme Court, at dinismiss din naman ng Supreme Court. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or president, even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor. Marami pa dyan. Tignan muna nila. May marami magagaling dyan. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros. Marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Siguro pag wala na. Wala ng tao sa mundo. Ako na lang at saka si Madam Leni at saka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro makikita. Opinion lang po yun ng political. Nagpapasalamat po sa political analyst, pero that's his opinion. Pero no po, we're tired. My family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Kita niyo naman, 2025, kakaliwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-investigahan. So, no. Wala bang bearing yung mataas mong ranking sa nakaraang senatorial elections for you to rethink na baka pwede mong dalhin hanggang VP or president? Na wala pong plan. Mahirap. Kahit sabihin natin nag-number 1 pa ito with all what happened last 2025, yung kaliwat kanan ng atake, banat, kung sino-sino ang didemanda, mga hindi mo nga kilala, kung sino ba itong tao na ito, dinidemanda ka. Dapat usual na naman siguro yung mga issue na yan, di ba? Mga citizenship, mga dynasty, etc. etc. Ganun na naman yung hahanapan ka ng butas. Well, I would say na thank you po siguro for the political analyst. Maraming salamat po for I'm not interested po, nor my brother Rafi is not also interested. Marami pa po dyan. Doon po sa kanila sa liberal, marami pong mga magagaling. Tumingin huli sila siguro. Sir, sila lang, have you made up your mind who to support for President? VP Leni, VP Sara? Tignan ko muna yung mga performance nila. Okay. Let me see. Thank you. Salamat, sir. Thank you. Thank you, sir. Yan. So, klaro Salamat naman. Sana totoo. Kasi kung minsan, ano rin ng mga yan May mga diskarte na ayaw nila, yung pala gusto. So, bakit? Sino kaya yung political analyst na nagsuggest ng Leni Robredo and Erwin Tulfo? Sampal yun. Sampal sa mukha ng iba pang nagnanais. Example, Risa Ontiveros.
Gustong gusto niya, either presidente daw or vice president. Ngayon, ang pili ng halos lahat, Leni Robredo. Mga Liberal Party members. Puros Leni ang gusto nila. Wala pang nagsabi na si Risa Ontiveros ang malakas. Except lang kay Trillanes. Bakit? Kasi si Madam Leni walang bahid ng korupsyon and I agree. Saludo ako kay Madam Leni. Ulit-ulitin ko, sana siya ang presidente natin ngayon. Mas arang-arang kung sa Bisaya. Mas mabuti pang kalagayan natin yan kung si Madam Leni ang nagpresidente. Kaya lang, wala na. Tapos na. Hindi na natin maibabalik ang panahon. So Leni Robredo. Sino kayang vice president niya? Yan, naisip nila Erwin Tulfo. Sabi niya, ayaw niya na. So, sino ang dapat makaput up na sila ng kanilang lineup? Target nila by the end of this year, baka mayroon na. Ang next question is, will they fight us dilawan or makipag-unite with the Marcos camp? Yan ang mga susunod na tanong. Ang basa ko dyan is parang suntok sa buwan yung magkakaroon ng unity between Dilawan and the Marcos camp. Si Madam Leni, may prinsipyong tao yan. Pwede siyang tumakbong presidente. Pwede. Kasi talagang malakas siya. Kaya lang, Dilawan. United opposition. Makipag-connive kay Marcos, makipag-team up, wala. Pag ginawa niya yan, wala na. Maraming mata-turn off na mga diehard Dilawan. Mata-turn off. Kaya, ang mangyaring labanan is may sariling kandidato ang mga Dilawan, Leni Risa or Leni Bam. May sariling kandidato ang Marcos administration. John Vic Remulla, I don't know sinong kaparis niya, at Duterte, 3. Ang makakaliwa, mayroon din yan, sigurado. So, 4. Rapi Tulfo, sana totoo yung sinasabi ni Senator Erwin na magre-election na lang si Senator Rapi Tulfo, which is, to me, a better choice. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So karon muna ni ang yero nga ipangatag namo sa mga tao. So muna ni sila. O muna pod ni ang mga lansang umbrella nils nga ihatag sila. Walong kapamilya ang nakuha karon og gyero. Motor lang ang kargahan. Karon abot na gyud ang yero. Kuna ni ang natagaan namo og yero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan namo og yero. Mga sako og ang yero buslot na gyud kaayo.
So mo na ni ang ilang pagpuyo. Pat sa Ginoo nga karon nga makatop na mi karon. Oo. Tabang. Oo, lagi. So salamat kaayo. Lang mo. So pila na ni ka tuig ang inyong atop nga mga sako lang, nga mga yero na nga putol na. 4 years naman siguro ni. Opat na- 4 years na, opat na katuig. Opat na ka tuig ang inyong pagantos nga gaulanan mo. Oo. So salamat kaayo.